A blessed Friday morning po sa ating lahat. Welcome ulit dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Ayan. At mapagpalang umaga ulit. At tayo ay nandito na sa ating last day para sa ating third week ng ating topic na sinumulan noong July 1 na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Ayan. At ngayong araw na to, tatalakayin natin ang day 20 natin, yung ating topic na pang day 20 at ang pang day 21. At syempre dahil dalawang topic na ito, no, meron tayong combined conclusion. Okay. At katulad ng dati, ano, sa ating gawain na ito, bago natin simulan, meron nga pala akong bago tayo mag-pray, meron akong konting update or story, kasi kahapon accidentally nadulas ako sa CR. Mag-isa lang ako kasi ang anak ko pumapasok na ngayon sa school, tapos pang-umaga rin naman yung aking asawa. So nung nadulas ako, hindi ako makatayo agad. Thankful naman ako na hindi naman talaga ako bumagsak ng grabe, na itungkod ko yung tuhod ko. Ayan, kaso nga lang yung tuhod ko ngayon medyo masakit dahil yun yung parang nabugbog. Naalala ko tuloy yung nangyari kay daddy nung nakaraan na nadulas siya. Kasi ngayon si daddy ay na-fracture yung kanyang ankle, yung kanyang bukong yung paa, yung sa gawing paa niya. At ang hirap pala, no? Yung time na yun, dahil ako lang mag-isa, kahit pilitin kong tumayo, di ako makatayo. Siguro nanginginig ako, natatakot ako, ganyan, no? So, gumapang na lang ako para unti-unti. Tapos, alam mo, hindi muna ako tumayo. Nag-isip muna ako, parang kinalma ko muna yung sarili ko. And doon ko na-realize, no, ang bilis pala talaga ng aksidente, no? Kumikilos ka lang nang di mo inaakala, biglang biglang may ganun na mangyayari sa iyo, tapos mag-isa ka, and dun mo biglang marirealize, no, yung buhay pwedeng isang idlap lang, napakabilis. Pero thankful, I'm grateful to the Lord na ito lang yung ko, no, yung nangyari sa akin. Yun nga lang yung tuhod ko, no, medyo masakit-sakit talaga, medyo iika-ika ako maglakad ngayon. Pero bigla akong naisip na paano ko ba dapat i-spend, no, yung buhay ko, no? And I'm thankful na meron ganitong gawain kung saan nakakapag-share ako. And yun nga, no, yung mga ganong pangyayari, no, reminds us na life is short lang at very easy lang, no, in an instant pwedeng mawala. At so dapat magpatuloy lang tayo, no, sa ating paglilingkod, sa ating panalangin, and we should continue, no, to give glory to our God. And so muli, no, nandito tayo nagpapatuloy sa ating nasimulang gawain noon pa, no. At so again, bago tayo mag-umpisa, so yun yung aking update. And tayo ay dumako na, no, sa ating opening prayer. In-invite ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Samahan mo kami, Ama, sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang manguna sa iyong lingkod. Tulungan mong maibahagi kong yung mga salita ng tama at may karunungan. Gabayan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, at tulungan mo, Panginoon, na
ang lahat ng aming natututunan sa gawain na ito ay patuloy na maging liwanag sa aming mga buhay at maging liwanag din sa mga taong nakakasalamuhan namin. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay makaakay ng mga kaluluwa palapit sa iyo. Patuloy mong haplusin ang aming mga pangangatawan, Panginoon, at pagalingin kami sa aming mga karamdaman. Hinihiling ko ang iyong papagaling sa aking ama. Ipagkaloob mo sa kanya ang kalakasan, Panginoon, at ibalik mo, Panginoon, ang i-restore mo, Panginoon, ang kanyang pangangatawan, ang kanyang paglakad. Tulungan mo maging maayos ito. At gayon din ako, Panginoon, tulungan mo makalakad din ako ng maayos, at gayon din ang iba pang mga kapatid na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Gabayan mo po sila at tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. At Ama, patuloy ko rin hinihiling na linisin mo ang aming puso't isipan, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Again, a blessed morning po sa ating lahat. At narito tayo ulit, no, sa ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Teka, iangat ko lang yung aking paa. Nangangawit. Ayan. So, ngayong araw na ito, no, tatalakayan natin ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba. No? Pagpapakumbaba sa ating pakikisalamuha sa labas ng ating mga tahanan. Pagpapakumbaba sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan sa trabaho. At syempre, no, napakahalaga yung pagpapakumbaba natin sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ang day 20 natin ay may pinamagatang ang tahimik na lakas ng pagpapakumbaba. Ayan. So, the power of a quiet humility. Okay. Kahapon, no, sa ating day 19, natutunan natin ang kahalagahan ng pagiging maaasahan at tapat na kaibigan. Yan. Meron tayong ano bang tawag doon? Word of honor, no? Mahalaga 'yon. At ngayon, no, ngayon naman, titignan natin kung paano ang pagpapakumbaba, o paano ang pagpapakumbaba na kung paano ito nagbubukas, no, ng pinto para mas maging epektibo ang ating impluwensya sa ating community o sa ating kapaligiran, sa ating pamilya. Ang ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10. At ito po yung sinasabi. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y kaniyang itataas. Amen. Amen. Sa labas ng bahay, sa trabaho man o community o komunidad, madalas nating maramdaman ang pangangailangang patunayan yung ating sarili. No? Minsan gusto natin na i-prove, no, palagi na tayo ay tama, tayo ay nasa tamang lugar, no? Tama yung ating pinaninindigan, tama yung ating sinasabi, ginagawa, ganyan, no? So gusto natin laging i-prove, no, na tayo ay mabuti, tayo ay marunong, ba, mga ganyan, no? Gusto nating mapansin, no, yung ating galing, no, kadalasan. Ang ating mga minsan, no, yung mga narating natin, no, fine-flex natin, which is wala namang masama, no, na ipakita natin, no, na tayo ay nag-strive at meron tayong naabot at gumawa tayo ng best natin, no.
o minsan gusto nating ipakita rin yung opinion natin, no? Sa pananaw ko, wala namang masama dito dahil ito ay bagay, no, na maaring makapag-inspire din naman sa iba. Ang hindi lang maganda minsan, no, dito ay yung pride, no, na pumapasok sa puso natin na gusto nating ipakita na tayo ay laging kumbaga kailangan natin ipakita na tayo ay maputi, tayo ay tama, tayo ay magaling, no? Ito yung ating opinion, no? Yung mga ganyan. Pero, no, ang quiet power ay nagmumula sa isang pusong mapagpakumbaba. Ayan, no? So, ang taong tunay na mapagpakumbaba ay hindi takot na matapakan, no? Matapakan yung kanyang sarili o masundan lang ng kumbaga ay yung minsan hindi nila gustong pakinggan, no, yung sinasabi mo. It's okay, no? Ang importante kasi ay yung ginagawa natin, no, ay nagbibigay papuri sa ating Panginoong Diyos. Siya yung number one, no, na gusto nating mapapurihan. Siya yung dapat na siya yung dapat na nag-glorify, no? At siya yung number one audience natin na gusto nating matuwa sa ating mga ginagawa. So hindi natin kailangan, no, na magbuhat ng ating sarili o ng ating bangko dahil hinahayaan niya yung kanyang mga ginagawa o hinahayaan natin, no, yung ating mga ginagawa na siyang magpatunay, no, ng halaga, no? Ang hinahayaan natin ang ating Panginoong Diyos na siya yung magpatunay ng halaga ng mga ginagawa natin. Yun. Ang ating Panginoong Diyos ang siyang magbibigay ng way para makita ng iba yung ating ginagawa, no? Yung ating pagtulong sa social media, ito madalas ko nakikita to, no? Para dumami yung views ng isang tao, mamimigay siya ng maraming pera, no? Kunyari sa daanan, ayan, no, meron siyang nakita na mahirap, ganyan. So ngayon ipapakita niya in social media na namimigay siya ng pera na ito, no, ganyan. So minsan sumisikat yung tao na yon, no, nakikilala na, uy, alam mo ba si ganyan namimigay ng ganito 1,000. So yung kanyang ginawa, no, ay napapapurihan na, no, ng karamihan. Pero syempre maaring nagsiset siya ng example, pero kasi hindi naman lahat ng tao ay may kakayahang magbigay ng ganong karaming amount of money. And kung gusto mong tumulong, no, kahit wala ka naman talagang maraming pera, no, kailangan mo lang magkaroon ng pusong mapagmalasakit, no, magkaroon ka ng empathy, no, sa iyong kapwa. So yung pagpapakumbaba ay nakakahawa kasi yan, no? So pinapatahimik nito yung kompetisyon at pinapalitan nito yung pagtutulungan, no? Kumbaga, kung halimbawa quiet ka lang, no, sa iyong paggawa dahil ang gusto mo si Lord lang yung nakakakita, siya rin yung magre-reward sa iyo. 'Di ba mas maganda yung reward na nagmumula sa ating Panginoong Diyos kaysa yung reward ng papuri ng mga tao sa ating paligid? Ayan. So dito, tignan natin yung isang tao, no? Inspiring character na makikita natin, no, sa aklat ng Juan kapitulo 3 versikulo 30, no? Ito ay si Juan Bautista o si John the Baptist, no? Si Juan Bautista ay may napakalaking sumusunod, no? Sumusunod ng mga tao sa kanya at tanyag yung kanyang ministry, no, nung panahon na yon. Pero nang dumating ang ating Panginoong Hesus, buong puso niyang sinabi, no, kinakailangang siya ay
lumago, no? Datapwat ako'y humina. So, nagbigay daan siya, no, sa ating Panginoong Diyos. Siya, no, kahit kilalang kilala siya, no, nung panahon na yon, yung ministry niya, malagong malago, maraming taong sumusunod sa kanya. Pero, ang pinakilala niya ay ang ating Panginoong Jesus. No? Siya ang itinaas niya, inangat niya. Kaya wala siyang inggit o galit, no, na nawalan siya ng pansin dahil alam niya ang kanyang tunay na layunin, no? Ang itaas ang iba at hindi yung kanyang sarili. Ang kanyang pagpapakumbaba ang nagpakilala sa ating Panginoong Hesukristo, no, sa mundo, no? Yung pagpapakumbaba ni John the Baptist, no, para makilala ng karamihan ang ating Panginoong Diyos. Ayan, ang ating Panginoong Jesus. So ngayon sa ating In Action Challenge, no, napakagandang paalala ito sa atin, no. At dito sa In Action Challenge natin ngayong araw na ito, ang hamon sa atin is give the credit. Ayan, sa iyong trabaho o grupo ngayon, no, kapag nagtagumpay ang isang proyekto o may papuri, no, sa isang ginawa mo, sadyang banggitin mo, no, at purihin ang contribution ng ibang kasama. Minsan kasi, di ba, napakabilis na angkinin natin minsan yung mga ganong magandang project or no, magandang o successful, no, na project. Pero ang mas mabuti is wag ang ating sarili, yung ating itaas, no? Ang unahin nating itaas ay yung ating mga kasamahan, no, na tumulong sa atin, na hindi naman natin ito magagawa ng sarili lang natin, yun naman ang katotohanan, no? At higit sa lahat, iangat natin, no, ang ating Panginoong Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng opportunity, ng talent, no, ng kakayahan para magawa natin, no, yung mga katagumpayan na yon. So hayaan mong maramdaman ng iba na sila ay so sa pagbibigay mo ng papuri, hayaan mo rin, no, na maramdaman ng iba, no, na sila ay mahalaga at napapansin din. Ayan. So, napakagandang pinagbulay-bulayan natin, ano, yung ating day 19, no, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, no. Ito ay lakas na may control. Kapag pinili nating maging mapagpakumbaba sa labas ng ating tahanan, no, binabali natin, no, yung kultura ng pagmamataas at nagiging epektibo tayong daluyan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ayan, amen, amen. Dumako naman tayo, no, dito sa ating day 20, yung topic natin kanina is day 20. So that's done, no. So day 20. Ngayon, ito namang ating pang day 21 na topic. Ito ay dahil ito yung pagwawakas, no, nitong week na to, tatapusin natin yung ating lingguhang tema natin tungkol sa pagpapalawak ng impluwensya, no, sa labas ng tahanan sa pamamagitan ng pagpapasalamat. So to end, no, itong ating day, itong ating week 3, itatapik natin itong pagpapasalamat. Ang title ng ating day 21 ay ang impluwensya ng mapagpasalamat na puso. The influence of a grateful heart. At ang verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. At ito po yung sinasabi. Magpasalamat kayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen. No? Magpasalamat tayo palagi. Paspasanawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng mga banal na kasulatan na binasa natin, no, sa umagang ito. Alam nyo, madaling magreklamo, lalo na kapag mabigat yung ating mga dalahin, no. For example lang, no, nasa biyahe ka at
napakahaba ng traffic, no? Kapag minsan, no, kapag mababa rin yung kita, no, mababa yung sahod mo, no, parang ang bilis mo rin ireklamo, no, ano ba naman tong kumpanya namin, hindi na kami tinaasan ng sahod, di ba? Minsan ganun yung maririnig natin, no? Minsan naman kapag nakakapagod yung trabaho, ano ba yan, no? Minsan reklamo tayo ng reklamo tungkol sa ang hirap maghanap ng trabaho, pero minsan pag may trabaho ka naman, nagrereklamo ka pa rin, no? Ang hirap naman itong trabahong nakuha ko, di ba? Mga ganon, no? So parang napakahaba ng listahan, no, ng pwede nating ireklamo, no? Meron din diyan, no, kapag hindi tayo sang-ayon, no, sa ating mga kasama na nakakasama natin sa community, di ba? Minsan inirereklamo din natin, no, yung, ano pa naman tong kasama kong to, ganyan, hindi man lamang ako alokin, mga ganon. Minsan may mga ganon tayo, no. Ano pa, no, minsan yung mga ang unang lumalabas, no, sa ating bibig ay yung mga hinaing natin. Yan. So, pero ang isang taong may quiet power, ito ay may kakaibang katangian. Pinipili niyang magpasalamat kahit sa gitna ng mga hindi perpektong mga sitwasyon. Ang magpasalamat o ang mapagpasalamat na puso ay nakakahawa. So sa isang mundong laging naghahanap ng kulang, no, sa panahon natin, no, mapapansin natin yan, no, parang laging may kulang. At ang laging ito yung panahon na kung saan maraming madalas na reklamo tayong naririnig. Ang taong marunong magpasalamat ay nagsisilbing sariwang hangin. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas din ng pinto para makita ng iba ang ating kagalakan ay hindi nakasalalay sa ating mga circumstances, no, o yung ating kalagayan, kundi sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ayan, napakagandang paalala rin ito, no, sa atin. At tignan natin, no, yung inspiring character ni Pablo at ni Silas, no, sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 25. Si Pablo at si Silas ay nakakulong, no, si Apostle Paul, no, nakakulong sila, sugatan at nakagapos, no, sa madilim at kumbaga madilim at syempre uncomfortable, no, na nakulungan dahil sa kanilang paglilingkod. Ikinulong sila dahil sa kanilang devotion, no, sa kanilang pananampalataya. Sa halip na magreklamo o mawala ng pag-asa, ano ang ginawa nila? Naalala nyo ba? Sila ay nanalangin at umawit ng mga papuri sa ating Panginoong Diyos habang nakikinig naman yung ibang mga nasa bilanggo. So, ang kanilang pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok ay hindi lamang nagpapabago ng atmosphere. Hindi lamang binabago niya, no, yung atmosphere ng kulungan, kundi nagdadala rin ng kaligtasan sa bantay bilangguan, no, at sa buong pamilya nito, pati doon sa nagbabantay, no, ng bilangguan, nagbigay ito, no, ng pag-asa at kaligtasan. So ngayon sa araw na ito, no, mayroon tayong in-action challenge ulit. Ngayong araw na ito, ang hamon sa atin, no, is the gratitude shift. Sa tuwing makakaramdam tayo, no, ng irritation, no, naiirita tayo sa sitwasyon natin, o nakakaramdam tayo ng pagod, o gusto nating magreklamo na, no, ngayong araw na ito, pwedeng gusto nating magreklamo sa trabaho natin, no, o sa haba ng pila, o sa mga ginagawa natin sa tahanan, sa dami ng mga kailangan nating iligpit, no.
sadyain nating baguhin, no? Yung ating isipan at sabihin natin ang isang bagay na dapat nating ipagpasalamat, no? Sa oras na yon. So, una, pagpasalamat natin, Lord, thank you na meron akong tahanang lilinisin, no? Kasi yung ibang tao, wala silang tahanan, nasa kalye lang sila. Lord, thank you sa aking trabaho. Kahit marami akong deadlines ngayon, at least meron akong trabaho. Yung ibang tao, hirap na hirap maghanap ng trabaho. Ayan. Lord, thank you, nakapila ako ngayon. Kasi at least kaya kong pumila. No, meron akong pamasahe para pumila dito sa sa sasakyan na ito. Yan, no? At syempre, magpasalamat tayo na Lord, thank you, nakakalakad ako, no? Kasi may mga tao na walang mga paa. Ayan, no? So, wag tayong ang gawin natin, no? Wag tayong magreklamo, no? Bagkus ipagpasalamat natin ang lahat ng meron tayo ngayon dahil ipinagkaloob ng Panginoon Diyos ang exactly, no, what we really need, no, sa ating buhay para makapaglingkod tayo, makapagpuri tayo sa Kanya. So mag-iwan din tayo, no, ng simpleng pasasalamat sa isang katrabaho natin o kaibigan sa pamamagitan ng isang tapat na mensahe o simpleng papuri. Ayan. So, purihin din natin, no, yung mga tao, i-recognize natin yung mga tao na kasama natin, na hindi natin magagawa yung ating trabaho ng tayo lang. Ayan. Amen, amen. So, ang pagpapasalamat, ang korona ng ating quiet power. Kapag natututo tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, hindi na natin kailangang pilitin, no, yung iba na makinig sa atin. Ang ating payapang mukha at masayang puso na mismo, ito na mismo, no, yung ating pagiging good vibes, no, ang siyang magpapatunay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen. Yan. Dito sa dalawang araw na ito, no, or dalawang topic na ito na ating tinalakay, no, sa pagtatapos, no, ng ating linggong ito sa labas ng ating tahanan, nakita natin ang rurok ng ating quiet power ay nakasalalay sa dalawang mahalagang katangian. Ito yung tinalakay natin, ang pang day 20 natin, ang pagpapakumbaba, at ang ating pang day 21 na ang pagpapasalamat. Ang pagpili, no, na itaas ang iba sa halip ang ating sarili, gaya ng ginawa ni Juan Bautista, at ang pagpili na magpasalamat at umawit ng papuri kahit sa gitna ng mga pagsubok, gaya ng ginawa ni Pablo at ni Silas. Ito ay ang mga patunay na ang ating lakas ay hindi nagmumula sa ating sariling abilidad, kundi sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba at ang may pusong puno ng pasasalamat, hindi na niya kailangang makipagkompetensya o magreklamo pa, no, para mapansin, no, ang kanyang payapang presensya at masayang pananaw, no, ito na mismo ang nagiging liwanag at inspirasyon, no, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Amen, amen. Ayan, teka, nangalay yung aking paa. Ayan. So muli, napakagandang paalala, no, sa bawat isa sa atin, itong lesson na ito na ating napagbulay-bulayan sa umagang ito. At bago tayo magtapos, no, sa ating topic na ito, ayan, batiin ko muna, blessed morning kay Sister Mitch Mendez Gloria. Ayan, good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo, no, sa iyong tahanan. Ayan, tayo po muna, no, ayumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagbubukas mo ng aming puso, ng aming isipan, para ma-realize namin ang kahalagahan, Panginoon, ng pagpapakumbaba, ng humility, at ng pagpapasalamat. Tulungan mo kami, Panginoon,
na lagi kami maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming ipakita ang aming pagpapasalamat, ang aming appreciation sa lahat ng kaloob mo sa amin. Lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay kaloob mo sa amin at ibinigay mo ito para magkaroon kami ng maayos na pamumuhay at patuloy na magpuri sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na i-recognize din namin ang mga tao sa aming paligid at tulungan mo, Panginoon, na anuman ang aming mga ginagawa, huwag kami ang magtaas ng aming sarili, kundi nawa, Panginoon, ikaw mismo ang magtaas sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang nakakakita ng lahat ng aming ginagawa, ng aming nararamdaman, at tulungan mo, Panginoon, na laging maipadama din namin ang aming pagpapakumbaba sa aming kapwa at lalo't higit sa iyong banal na harapan. At muli, gawin mo po na kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. And happy weekends, no? Natapos na natin yung week 1 to 3. And we are now down to 1 week na lang. So that's next week, no? Para sa closing, no? O pagtatapos ng ating topic na Virtue in Action, the Quiet Power of a Godly Life. Again, to God be all the glory. Take care and God bless.